Praise God, purihin po ang Panginoon. Muli po, ito po si Pastor Ron Yepes na bumabati po sa inyong lahat ng isang maligayang bagong taon. Year 2024, it is a year of freedom and highly favor. At maraming salamat po sa inyo, especially po sa mga ating pong mga loyal supporters ng ating pong YouTube channel. At doon po sa mga bago pa lang na nakatune in ngayon ay isang pinagpalang bagong taon po sa inyo at nawa po ipatuloy po kayo sumubaybay sa programang ito. At ako po naniniwala na patuloy po kayo magpagpapala. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating pong channel, ay tayo po mag-subscribe na para tayo po ay patuloy po maging updated sa mga bago po nating i-upload. At paki-hit na rin po yung notification bell para tayo po ay ma-notify sa mga bago po nating i-upload na mga word of encouragement at word of inspiration sa channel na ito. At siya nga po pala, this coming Monday, January 8 up to January 11, tayo po ay papanik po ng Baguio upang patuloy na tayo po ay mag-relax muna at in the same time makapag-minister din. At doon po sa ating mga subscribers dyan po sa Baguio na tayo po ay magkita-kita dyan po sa Baguio. Nawa po tayo po ay magkaroon po ng fellowship dyan po sa lugar po ng Baguio. Salamat po. At sige po, tayo muna po ay manalangin at bago tayo magsimula. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, Father God. Pinupuri po namin, pinapasalamatan po namin kayo, O God. Salamat sa pribilehiyo na kami po makapag-aral at makapakinig na inyong salita. Pangunahan niyo po ang inyong lingkod gamitin, Lord God. Use me, Father God, Lord, for in your word, Panginoon, upang patuloy ko pong maipahayag, Lord, maituro nang mayroon po panugad anointing, mayroon pong power comes from you, Father God, by the power of the Holy Spirit. At patuloy po, Lord, na ito po maging daluyan ng pagpapala, O God, ang channel na ito sa bawat isang mga taga-subaybay, panugad ng programang ito, panugad nationwide and worldwide, Panginoon. Salamat po, Father God. Ito po ang aking dalangin in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Okay, sige po. Tayo po ay magsimula na po sa ating pong pag-aaral at paikinig ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ang aking pong gusto pong i-share ngayon sa inyo sa araw na ito ay walang iba kundi yung topic about the mystery of the Bible. Ang misteryo ng Biblia. Alam niyo po ba na ang isa po sa pinaka mystery ng aklat na naisulat na nasa mundo ay walang iba kundi ang Bible. Napakahiwaga po ng Biblia sapagkat ang Biblia po ay hindi lang po ito isinulat ng tao. Ito po ay kinasihan ng Diyos. Kinasihan ng Espiritu ng Diyos na mga sumulat nito, naglimbag nito, ginamit ng Diyos upang ang Holy Scripture o ang Holy Bible ay talagang maging tools, talagang maging powerful na aklat upang patuloy po talagang gagawa at kikilos at babago sa buhay ng bawat isang tao. In the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So makikita po natin from the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16 na lahat ng kasalutan mula sa banal na kasulatan, sa Holy Scripture ay kinasihan, hiningahan ng Diyos. At ito'y magagamit. Magagamit ito para sa pagtuturo, para sa pagbabubulaan sa maling aral, para sa pag-akay sa isang matuwid na pamumuhay. Kaya very powerful ang Bible, ang Holy Scripture. Kaya napakahalaga po na kung meron po tayong dapat bibigyan ng more focus, more attention, na dapat po natin bigyan ng oras, panahon, pag-aralan, basahin, i-meditate, walang iba kundi ang Bible. In this year 2024, I believe na ang bawat isa po sa atin ay patuloy po magkakaroon
ng pagkauhaw, ng kasabikan, ng excitement to read, to meditate, to hear the Word of God, ang Holy Bible. And the book of Psalm 119 verse 105, Your word is my lamp to my feet and a light for my path. Ikita po natin na ang salita ng Diyos ay tanglaw sa landas na ating nilalakaran, tinatahak sa madilim na sanlibutan ito. Kaya, kung ang isang tao na naglalakbay, namumuhay sa ibabaw ng mundo na may kadiliman, ay wala siyang spiritual light, maaari siya'y maligaw ng landas. Maaari siya'y mapahamak, madupilas. But the moment na ang bawat isa po sa atin namumuhay sa ibabaw ng mundo, meron tayo, we have a spiritual light. Walang iba kundi ang Bible. Tayo po ay makalalakad ng matiwasay. Tayo po ay makalalakad ng maayos sapagkat meron tayong tinatawag na spiritual light. Walang iba kundi ang Bible. Okay, pag-aralan po natin ang hiwaga ng Holy Scripture ng Bible. The center of the Bible is book of Psalm 118. Pag atin pong tiningnan ang Biblia at ito po ay hinati natin sa gitna, ang pinakasentro po ng Biblia ay matatagpuan sa Psalm 118 or Aklat ng Awit chapter 118. Yan po yung pinaka-center of the Bible. Okay, pansinin niyo po. Sa pagitan po ng chapter 18, 118 ng Psalm, meron pong Psalm 117 at doon po sa Psalm 119. Nakapagitan po ang 118. Kumbaga ito po yung pinakasentro ng Bible. Awit 118. Pero dito po sa Awit 117, pansinin niyo po ang binabanggit dyan sa Psalm 117, beginning verse 1 up to verse 2. Tignan niyo po ang sinasabi. Praise the Lord, all nations. Extol Him, all you people. For great is His love toward us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Makikita po natin dyan po sa pinakasentro ng Biblia na Psalm 118 at doon po sa 117 bago po dumating ang 118 ng Psalm, makikita po natin doon na pinatutungkalan doon po sa Psalm 117 na purihin si Yahweh, na dapat purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas, purihin si Yahweh. Makikita po natin sa pinakasentro ng Biblia na Psalm 118, pero bago po mag-118, Psalm 117, ang binibigyan din po doon ay ang pagbibigay pugay, pagbibigay parangal, pagbibigay papuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At dito po sa Psalm 118, ang sabi po dito ay, Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. At doon po sa pinaka-center of the Bible, sa Psalm 118, ang Diyos pa rin po ang pinatutungkulan doon, na patuloy pong purihin, patuloy pong parangalan, ang Diyos na napakabuti at laging tapat kahit kailan. Kaya makikita po natin, ito po yung misteryo ng Bible, na doon sa pinaka-center of the Bible, ang Diyos po ang binabanggit talagang purihin siya, parangalan siya, sapagkat napakadakila niya. At doon po sa Psalm 117, bago po mag-118, ay binabanggit din po talaga pong purihin ang Panginoon, siya po ay parangalan, at siya po ay papurihan. Praise God. Hallelujah. And then, doon po sa 117, chapter 117, verse 1 to 2, this is the shortest chapter
of the whole Bible. Ito po yung pinakamaiksi na chapter sa Biblia. Ang awit 117, 20 versikulo. At doon naman po sa 119, sa paglagpas po ng pinakasentro ng Bible, ay makikita naman po natin doon ang longest chapter. Ito po yung pinakamahabang chapter sa buong Bible, ang Psalm 119. Ito po yung pinakamahabang chapter, longest chapter. Kaya mapapansin po natin, ito po ba ay coincident lang? Kaya ito po yung masasabi po natin talaga na may hiwaga ang Biblia. At doon po sa chapter 119 verse 1, sabi po doon ay, "Blessed are they whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord." Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapapansin po natin doon sa pinakasentro ng Bible, Psalm 118, ay pinatutungkulan ang kadakilaan ng Diyos. Doon po sa 117, katabi po ng pinaka-center chapter ng Bible, ay ito po yung pinaka-shortest chapter ng buong Biblia. Dahil dalawa lang po ang versikulo, ang verses ng Psalm 117 chapter. At doon naman po sa Psalm 119 chapter ng Bible, Book of Psalm. Sa katabi lang po ng pinaka-center ng Bible na Psalm 118. Ito naman po ang pinakamahabang kapitulo ng Biblia, ang Psalm 119. So, makikita po natin na talagang ito po ba ay nagkataon lang? O ito po talaga ay kalooban ng Diyos? Ang pinakasentro, ang katabi ng pinakasentro ng chapter, pinakamaiksi, at ang pinatutungkulan ay ang kadakilaan ng Panginoon. Ang Psalm 118, ang pinatutungkulan ng kadakilaan ng Panginoon. Ang Psalm 119, ang pinatutungkulan ay ang kadakilaan ng Panginoon. At yung pinakaunang aklat ng Bible ay walang iba kundi ang Book of Genesis. Tingnan po natin na binabanggit ng pinaka-first book of the whole of the Bible ay ang Genesis chapter 1 verse 1. Sabi po diyan ay, "In the beginning God created the heavens and the earth." Sa pasimulay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang Diyos pa rin po ang binibigyan diin sa unang aklat ng Biblia na walang iba kundi ang Genesis chapter 1 beginning verse 1. At puntahan po natin yung pinaka-last verses ng Book of Genesis. Kung ano po binabanggit. "Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw." Genesis chapter 1 verse 31. Dito po makikita pa rin po natin na ang Diyos pa rin po ang binabanggit po dito. Sa Genesis chapter 1, last verses ng Genesis verse 31. Kung papaano ang Diyos ay kanyang nilikha ang lahat ng bagay at sa ika-6 na araw. At ito'y kanyang nilikha at ginawa at pagkatapos ito siya po ay nagpahinga. And then, ang pinakahuling aklat po ng Biblia ay walang iba kundi ang Book of Revelation. Tingnan po natin binabanggit ng Book of Revelation o aklat ng pahayag sa Revelation chapter 1 verse 1. "The revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John." So makikita po natin ang binabanggit ng Revelation chapter 1 verse 1 na ang sabi po dun sa Tagalog, ito ang pahayag na ibinigay ng Diyos kay Jesucristo. At sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo, kaya kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya ang layunin ng pagpapahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Makikita po natin doon sa Revelation chapter 1 verse 1 na nandun po ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat na siya po ay may ibinigay, nag-ampahayag ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nandun po ang ating Panginoon sa huling aklat ng Biblia, ang Book of Revelation chapter 1 verse 1. At puntahan naman po natin yung last chapter po ng Revelation, chapter 22 and verse 21. Sabi po doon, naway makanta ng lahat ang pagpapala
ng Panginoong Jesus. So makikita po natin doon sa huling aklat ng Biblia ay makikita po natin ang pangalan po ng ating Panginoong Kristo. Sa Book of Genesis, makikita po natin ang pagkalikha ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon po sa pinaka-center ng Bible, mababasa po natin ang kadakilaan ng Diyos. Doon po sa Psalm 117, the shortest chapter of the Bible, ay makikita po natin ang karangalan ng Panginoon Diyos. At doon po sa Psalm 119, the longest chapter, makikita po natin ang kaningningan, kapangyarihan, kadakilaan ng Diyos. So, ito po ba'y coincident lang? The mystery of the Bible. The center, sa pasimula, sa dulo, at wakas, wala pong ibang binabanggit, kundi kung gaano kabutit kadakila ang ating Panginoon Diyos. Dito na po magtatapos. Sabi po dito sa Isaiah chapter 40, verse 8, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. The grass withers and the flowers fall, but the word of our God stands forever. Mga kapatid, lahat ng bagay ay lilipas. Lahat ng bagay ay may katapusan. Lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo, sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng kalangitan, sa ibabaw ng kalangitan, ay maglalaho at lilipas. Pero, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan, kailan pa man. Praise God! At ang salita ng Diyos ay matatagpuan sa Holy Scripture. The mystery of the Bible. Mula dun sa sentro, mula dun sa unang aklat, mula dun sa Book of Revelation, mula dun sa aklat ng Genesis, mula dun sa aklat ng Psalm, makikita po natin, iisa ang binibigyan diin. Ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Praise God! Kaya po, sa oras na ito, napakapalad po natin na patuloy na nagkakaroon po ng time. Nagbibigay po tayo ng time and effort sa ating buhay. Hindi po natin hinahayaan na hindi po natin nabibigyan ng panahon at oras ang paikinig, ang pag-aaral ng buhay at makapangyarihang salita ng Diyos through the Holy Bible. Sapagkat dito po sa pamamagitan po ng Holy Bible, ito po ay very mystery, napakahiwaga, pero habang ito po ay ating pong pinagtutuunan, binibigyan po ng importansya, binibigyan po ng panahon at oras sa ating mga buhay. Dito po natin unti-unti na malalaman ang mga bagay na mahiwaga na hindi pa po natin alam, sapagkat ang banal na kasulatan ay napaka-mystery, napakahiwaga. Kaya nga po ang Lord ang may sabi, tumawag kayo sa akin at ipapahayag ko sa inyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi nyo pa nalalaman. Kaya po, every time na tayo po'y lumalapit sa Panginoon, every time na tayo po ay nagbibigay ng oras at panahon sa dakilang Diyos, tunay nga na tayo'y patuloy na ma-enlighten. Patuloy nating malalaman ng mga bagay na hindi pa nalalaman sapagkat ang Diyos ay gagalaw at kikilos sa ating mga buhay. I believe in this year 2024, patuloy na ang Diyos ay magpapakahayag at patuloy po na siya ay magpapakilala sa atin sa mas biblical at mas malalim pang kaparaanan upang lubusan pa po natin sa talagang ma-appreciate, lubusan po talaga natin sa talagang magawan po talaga ng matinding pagpapahalaga at pagmamahal sapagkat ang Diyos ay tunay nga na napakahiwaga at makikilala lang natin ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang sabi nga po ng Bible in the book of John chapter 8 verse 32, you will know the truth and the truth will set you free. Kaya mga kapatid, habang tayo nagbibigay ng oras, panahon, nag-e-effort para patuloy na pag-aralan at talagang pagbulay-bulay ng kanyang buhay at makapangyarihan salita, dito po patuloy tayo magkakaroon ng lalim, intimacy, deepest relationship with our Lord Jesus Christ. At kapag nangyari yon, mga kapatid, ito po ang isa sa best experience na atin pong mararanasan, ang patuloy na maranasan, na experience ang pagsama
ng Diyos sa ating buhay. Kapatid, sige po, tayo ay manalangin. Tayo po sama-sama yumuko at pumikit. Panginoon, sa oras na ito, O God, patuloy na ako po'y nagpapakumbaba at lumalapit sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa inyo sa pagkakataong ito sapagkat muli ay patuloy po namin, Lord, na pag-aralan, panunugan ang topic about the mystery of the Bible. Lord, hindi po ito isang coincident lang, panugad, na tunay nga pong ang Biblia ay tunay nga po, Lord, na talagang kayo ang patuloy po talaga ito, Panginoon, binibigyan diin ang inyong kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, O God. Salamat po, panugad, sa inyong mga salita, Lord, na patuloy po namin na pagbubulay-bulay sa pamamagitan po ng aming pag-aaral, pagbubulay-bulay. Dito po kami nagkakaroon, Lord, ng right understanding, right knowing by the power of the Holy Spirit. Patuloy po dakilan Diyos sa mga banal, sa bawat isang mga nakapakikinig ngayon, O God, sa bawat isa pang makapakikinig sa programang ito, Panginoon God, patuloy po, Lord, your Spirit, O God, Lord, your divine intervention, O God, Lord, ay maranasan ng bawat isa. Patuloy po, Lord, sila masabik, mauhaw, Panginoon, ma-enlighten, O God, ang kanilang mga puso at isipan, magpakahayag kayo, Lord, sa kanila, Panginoon, at patuloy po, Lord, makilala po nila ng lubusan ang nagbibigay ng buhay, galak at sambuhay na ganap at kasiyasiya, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Salamat po, Lord, Panginoon, at hiling ko po't dalangin ang bawat isa, Lord, na ngayon po'y nakatune in sa programang ito ng inyong lingkod sa Ron Yepes, O God. Hiling ko po't dalangin, Father God, na patuloy na gumalaw kayo at kumilos sa buhay nila, Panginoon. I-grant niyo po yung kanilang mga prayer request at nawa po, Lord, Panginoon, the moment na nag-grant po yung mga prayer request nila, patuloy po, Lord, sila talaga ay patuloy pa po talagang maging seryoso, patuloy pa po sila talagang sumunod sa inyong kalooban with faithful heart, with humble heart, Panginoon. Hallelujah. Patuloy pong gamitin niyo po ang mga buhay nila, Panginoon, O God, to give back all the honor and glory and praises to you alone, Father God. Salamat po, Amang Banal. Ito po ang aking dalangin, Panginoon, muli sa inyo, Father God, sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoon Kristo. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Praise God. At muli po, ito po si Pastor Ron Yepes at nagsasabi na patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Patuloy lang po kayong sumubaybay sa programang ito at ako po'y naniniwala na patuloy ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos ay inyo pong mararanasan. God bless you all and God richly bless you.